Si Daguhoy, isang matipunong magsasaka mula sa Cebu, ay kilala sa kanilang lugar hindi lamang dahil sa kanyang husay sa pagsasaka, kundi pati na rin sa kanyang pagiging albularyo. Ang kanyang kaalaman sa mga halamang gamot at ritual laban sa masasamang espiritu ay namana niya sa kanyang ama na siyang nagbilin sa kanya ng isang antigong medalyon bago ito pumanaw. Ang medalyong iyon ay hindi pangkaraniwan. Ito ay yari sa pilak at may ukit ng isang kalabaw na sinasabing simbolo ng lakas at katapatan. Ngunit higit pa sa simbolasismo, ang medalyon ay may taglay ng mahiwagang bertod. Ito ang nagbibigay kay Daguhoy ng proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim, partikular na sa mga aswang. Sa loob ng maraming taon, nagamit niya ang medalyon sa pagligtas ng mga taga-baryo mula sa iba't ibang panganib. Sa kabila ng kanyang mapayapang pamumuhay bilang magsasaka, alam ni Daguhoy na darating ang araw na kailanganin niyang harapin ang pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Hindi niya akalaing ang hamong iyon ay dadalhin siya sa isang malayong sityo na kilala bilang pugad ng mga aswang. Isang gabing madilim ang kalangitan. Natutulog si Daguhoy sa kanyang kubo nang biglang kumatok ng malakas ang isang babae. Bukas ang pinto, ngunit pinilit nitong humingi ng pahintulot bago pumasok, na agad nagdulot ng pagdududa kay Daguhoy. "Pasensya na po, Albularyo Daguhoy, pero kailangan ko po ng tulong ninyo," ani ng babae na bakas ang takot sa kanyang muka. "Ano ang nangyari?" tanong ni Daguhoy habang pinapapasok ang babae. "Kapatid ko po, nawawala. Isang linggo na siyang hindi bumabalik mula sa sityo ng mga aswang," sagot nito. Ang sityo ng mga aswang ay isang lugar na matagal nang binabalot ng kwento ng takot. Sinasabing walang sino mang tao ang makakabalik mula roon ng bahay. Tinitingnan ni Daguhoy ang babae at nakita niyang may sugat ito sa kanyang kamay, mukhang kinagat ng isang hayop. "Paano mo nalaman na ang mga aswang may kagagawan?" tanong ni Daguhoy habang inilalabas ang kanyang medalyon. "Alam ko po, dahil nakita ko sila. Sinubukan kong hanapin ang kapatid ko noong isang gabi at sa gubat nakita ko ang kanilang anyo, mga mata na nagliliyab, matutulis ng ngipin at mga kuko na parang naghilis ng kahoy," sagot ng babae habang nanginginig. Alam ni Daguhoy na hindi ito magiging isang simpleng paglalakbay, ngunit hindi niya matitiis ang babaeng humihingi ng tulong. Nang gabing iyon, inihanda niya ang kanyang medalyon at tabak at ilang halamang gamot na magagamit niya sa laban. Sa unang sinag ng araw, naglakbay si Daguhoy kasama ang babae patungo sa sityo ng mga aswang. Ang daan ay masukal at napapaligiran ng makakapal na gubat. Habang papalapit sila sa sityo, napansin niyang nagiging kakaiba ang hangin, tila mabagyat at puno ng masasamang enerhiya. "Huwag kang hiwalay sa akin," bilin niya sa babae. Pagdating nila sa sityo, tahimik ang paligid, ngunit ramdam ni Daguhoy ang presensya ng mga nilalang. Ang mga kubo ay gawa sa lumang kahoy at ang paligid nito ay may mga buto ng hayop na mistulang inalay. Hindi nagtagal, narinig nila ang isang kakaibang tunog, isang mababang halakhak na nagmumula sa isang bahay. "Nandito na kayo," sabi ng isang matandang lalaki na biglang lumitaw sa kanilang harapan. Ang kanyang balat ay kulubot at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kakaibang ningning. "Sino ka?" tanong ni Daguhoy habang hawak ang kanyang medalyon. "Hindi na mahalaga kung sino ako, pero ikaw ba ang bagong kalaban ng aming angkan?" tanong ng matanda habang unti-unting nagbabago ang anyo. Ang kanyang balat ay naging madilim, ang mga kuko ay humaba at ang kanyang ngipin ay naging matatalas. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Daguhoy, binunot niya ang kanyang tabak
at dinasala ng medalyon. Ang bertod nito ay kumalat sa kanyang katawan na tila nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa isang iglap, sumalakay ang matandang aswang. Mabilis ang kanyang galaw, ngunit mas mabilis si Daguhoy. Ang tabak na hawak niya ay humiwa sa hangin at tumama sa braso ng aswang na nagdulot ng malakas na sigaw. "Hindi kayo makakapanatili rito!" sigaw ni Daguhoy habang patuloy na nakikipaglaban. Hindi nagtagal, lumitaw ang iba pang mga aswang mula sa mga kubo. Ang kanilang mga katawan ay iba-iba. May malalaki, may mahahaba ang mga paa, at ang iba ay halos mukha ng hayop. Pinalibutan nila si Daguhoy at ang babae. "Walang takot na tao," sabi ng isang aswang na mas malaki kaysa sa iba. Ngunit hindi natinag si Daguhoy. Inilabas niya ang isang banga na may lamang tubig dalangin. Ibinuhos niya ito sa lupa at biglang bumalot ang liwanag sa kanilang paligid. Ang mga aswang ay napatras, ngunit hindi sila tuluyang sumuko. Nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan ng lakas ng dilim at ng bertod ni Daguhoy. Sa kabila ng pagod, hindi nagpatinag ang albularyo. Isa-isang napatras ang mga aswang, ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula. Matapos umatras ang mga aswang, napansin ni Daguhoy ang kakaibang anyo ng lupa kung saan nagbuhos siya ng tubig dalangin. Ang lupa ay tila nagliyab ng bahagya bago nagmistulang normal muli. Napatingin siya sa babaeng kasama niya na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nasaksihan. "Bakit hindi sila bumalik? Parang natakot sila," tanong ng babae. "Hindi sila natakot. Alam nilang may mas malakas pang nilalang ang nagbabantay dito," sagot ni Daguhoy habang sinisiyasat ang paligid. Pumasok sila sa isa sa mga kubo na tila matagal nang inabandona. Doon nila natagpuan ang ilang mga kakaibang gamit, mga piraso ng balat na hindi tao, mga bote na puno ng likido na kulay dugo, at isang lumang mapa. Tinignan ni Daguhoy ang mapa at napansin niyang may marka sa gitna nito, isang bilog na tila sumisimbolo ng isang sagradong lugar. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ng babae. "Ito ang lugar kung saan nagmumula ang lakas nila. Kung masisira natin ito, mawawalan sila ng kapangyarihan," paliwanag ni Daguhoy. Ngunit bago pa nila masuri ang mapa ng mabuti, narinig nila ang isang malakas na ungol mula sa labas. Pagdungaw nila, nakita nilang may 3 malalaking nilalang na nag-aabang, ang mga tagapagbantay ng sityo. Ang 3 nilalang ay hindi pangkaraniwang aswang. Ang isa ay may anyong paniki na may napakalaking pakpak. Ang isa ay may mala serpiente na may mga mata na kumikislap sa dilim. At ang huli ay tila higanting aso na may itim na usok na lumalabas sa bibig nito. "Hindi na kayo makakaalis ng buhay," wika ng nilalang na may anyong paniki habang dahang-dahang lumalapit. Inilabas ni Daguhoy ang kanyang medalyon at inilagay ito sa harap ng kanyang dibdib. "Kung gusto ninyong lumapit, subukan ninyo." Agad sumugod ang higanting aso, ngunit sinalubong ito ni Daguhoy gamit ang kanyang tabak. Sa unang salpok, napaatras ang nilalang, ngunit hindi ito nasugatan. Ang usok mula sa bibig nito ay tila lason na unti-unting nagpapahina sa hangin ng paligid. "Lumayo ka sa usok," sigaw ni Daguhoy sa babae. Sabay hagis sa kanya ng isang banga ng tubig dalangin. "Basain mo ang paligid mo gamit ito." Habang nakikipaglaban si Daguhoy, ginamit ng babae ang tubig upang protektahan ang sarili. Napansin ni Daguhoy na mas matindi ang hamon kaysa kanina. Ang 3 nilalang ay mukhang bihasa sa pakikipaglaban. Habang abala si Daguhoy sa higanting aso, umatake naman ang nilalang na may anyong paniki. Bigla itong sumugod mula sa ere, ngunit bago pa ito makalapit, pinigilan ito ng liwanag mula sa medalyon. Ang liwanag ay tila nagtulak dito palayo.
na nagdulot ng malakas na sigaw mula sa nilalang. "Hindi kayo mananalo!" sigaw ng nilalang na malaserpiente habang bumuga ng isang itim na apoy na halos tumama kay Daguhoy. Alam ni Daguhoy na hindi pwedeng basta labanan ang mga tagapagbantay ng sityo. Kailangan niyang gamitin ang kanyang kaalaman bilang albularyo at ang bertod ng medalyon upang mapigilan ang mga ito. Inilabas niya ang huling piraso ng halamang gamot mula sa kanyang supot at dinasalan ito. Nang magsimula itong magliyab sa kanyang kamay, itinapon niya ito sa mga nilalang na malaserpiente. Ang apoy mula sa halamang gamot ay agad lumamon sa nilalang na nagdulot ng matinding sigaw at tuluyang ikinatalo nito. Natira ang dalawa pang nilalang, ngunit halatang humihina na ang kanilang puwersa. Ang nilalang na may anyong aso ay sumubok pang umatake, ngunit sinalubong ito ni Daguhoy ng kanyang tabak. Sa wakas, napaslang niya ito gamit ang isang mabilis na hiwa sa liig. Ang natitirang nilalang na may anyong paniki ay lumipad paalis, tila upang humingi ng tulong mula sa mas makapangyarihang nilalang. Alam ni Daguhoy na hindi pa tapos ang laban, ngunit nakuha na niya ang mahalagang impormasyon, ang sagradong lugar na nasa mapa. "Tara na, kailangan na natin puntahan ang lugar na ito bago sila makabalik," wika ni Daguhoy habang iniabot ang kamay sa babae. Habang naglalakad papalayo mula sa sityo, ramdam ni Daguhoy ang bigat ng paparating na panganib. Alam niyang nasa kanila na ang susi upang talunin ang angkan ng mga aswang. Ngunit alam din niyang nasa pinakamalaking panganib na sila. Nang marating ni Daguhoy at ng babae ang lugar na nakamarka sa mapa, natuklasan nilang ito ay isang lihim na altar na napapalibutan ng matatandang mga puno at nakakakilabot na mga anito. Ang lupa sa paligid ay itim na parang nasunog at may kakaibang amoy na tila pinaghalong dugo at insenso. Sa gitna ng altar ay may isang malaking bato na tila nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Nakaukit dito ang simbolo ng isang ahas na pumapalibot sa isang bilog, isang palatandaan na iyon ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga aswang sa sityo. "Sigurado ka bang kaya mong sirain ito?" tanong ng babae, baka sa mukha ang kanyang kaba. "Kailangan. Kapag nasira ito, mawawalan sila ng lakas at hindi na makakapanira ng buhay," sagot ni Daguhoy habang inilalapit ang medalyon sa bato. Subalit bago niya pa maituloy ang ritual, narinig nila ang mga yabag mula sa gubat. Dumating ang nanititirang tagapagbantay kasama ang dusi-dusinang aswang. Nasa likuran nila ang isang nilalang na higit na mas malaki at mas nakakatakot ang supremo ng mga aswang. Ang supremo ay may katawang malatao, ngunit may balat na tila kahoy na itim at matigas. Ang kanyang mga mata ay nag-aaboy sa galit at ang kanyang tinig ay mababa at puno ng kapangyarihan. "Kumusta, albularyo? Mukhang nasundan mo ang aming lihim," wika ng supremo habang unti-unting lumalapit. Hindi natinag si Daguhoy. Hinawakan niya ang kanyang medalyon at sinimulang dasalan ito. Sa bawat dasal na kanyang bigkasin, naglalabas ng liwanag ang medalyon na tila bumabalot sa kanila. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sisiguraduhin kong ito na ang katapusan ng kasamaan ninyo," sabi ni Daguhoy. Tumawa ang supremo, ngunit halata sa kanya ang bahagyang pag-alala. "Hindi mo alam ang pinasok mo, albularyo. Ang lugar na ito ay protektado ng mga anito ng aming angkan." Nagbigay ng hudyat ang supremo at ang mga aswang ay sabay-sabay na sumalakay. Inilabas ni Daguhoy ang natitirang mga banga ng tubig dalangin at ibinuhos sa lupa. Sa bawat pagtulo ng tubig, ang lupa ay naglalabas ng liwanag na pumipigil sa paglapit ng mga aswang. Ngunit ang supremo ay hindi basta-basta na napipigilan.
Tumalon ito papunta kay Daguhoy at inatake siya ng malalaking kuko. Nagawang iwasan ni Daguhoy ang unang atake, ngunit nabuwal siya nang biglang sumugod ang isa sa mga tagapagbantay. "Bilis! Tapusin mo na ang ritual!" sigaw ng babae habang hawak ang isang patpat na sinindihan niya mula sa apoy ng altar. Habang abala si Daguhoy sa pakikipaglaban, sinimulan ng babae ang ritual gamit ang kanyang natutunan mula sa albularyo. Ginamit niya ang tubig dalangin upang hugasan ang bato habang sinasambit ang dasal na itinuro ni Daguhoy. "Hindi mo magagawa yan!" sigaw ng Supremo habang tinangkang pigilan ang babae. Ngunit bago siya makalapit, nagawang itulak ni Daguhoy ang nilalang gamit ang tabak na pinatibay ng bertod ng medalyon. Sa wakas, natapos ng babae ang ritual. Ang bato ay nagliyab at naglabas ng napakalakas na liwanag. Isa-isa, nagsimulang sumigaw ang mga aswang habang sila'y natutunaw sa ilalim ng liwanag. Ang Supremo ay napaatras, pilit na nilalabanan ang epekto ng ritual. "Hindi pa ito tapos, albularyo! Babalik ako!" sigaw ng Supremo bago ito tuluyang nilamon ng liwanag. Nang humupa ang liwanag, bumalik ang katahimikan sa lugar. Wala na ang mga aswang at ang altar na ay nawasak na. Ngunit ramdam ni Daguhoy na ang lakas ng Supremo ay hindi tuluyang naglaho. "Babalik siya," wika ni Daguhoy habang tinitingnan ang kanyang medalyon na tila humina ang liwanag. "Anong gagawin natin?" tanong ng babae. "Ihahanda natin ang sarili sa pagbabalik niya. Sisigarduhin kung hindi na siya makakalabas ng lugar na ito," sagot ni Daguhoy. Mula noon, naging bantay si Daguhoy sa lugar. Patuloy niyang ginamit ang kanyang kaalaman bilang albularyo upang protektahan hindi lamang ang kanilang baryo kundi ang buong kabundukan mula sa mga nalalabing banta ng kadiliman. Makalipas ang ilang buwan mula nang masira ang altar at maglaho ang angkan ng mga aswang sa sityo, tila bumalik na ang katahimikan sa lugar. Subalit nararamdaman ni Daguhoy na may kakaiba pa ring presensya sa paligid. Madalas siyang nararamdaman ang malamig na hangin tuwing gabi at ang bigat ng mga matang nakamasid mula sa dilim. Naging usap-usapan sa baryo ang biglang pagkawala ng ilang alagang hayop at ang kakaibang tunog na naririnig sa kagubatan. Alam ni Daguhoy na ito ang palatandaan ng pagbabalik ng Supremo, unang mas malalakas pang nilalang na konektado rito. Isang gabi, habang nagbabantay siya malapit sa mga palayan, napansin niya ang buwan ay tila mas mapula kaysa karaniwan. Kasabay nito, nakarinig siya ng isang malakas na ungol mula sa gubat, isang tunog na hindi niya pa naririnig kailanman. Habang naghahanda si Daguhoy para harapin ang panibagong banta, isang estranghero ang dumating sa baryo. Siya ay isang albularyo rin na mula sa karatig na isla. Ang kanyang pangalan ay Casimon, isang matandang biyasa sa mahika at ritual laban sa mga nilalang ng dilim. "Napalitaan ko ang ginawa mo sa sityo ng mga aswang," wika na Casimon habang nakikipag-usap kay Daguhoy sa ilalim ng puno ng paliti. "Ngunit, ang ginawa mo ay hindi tuluyang nagpahina sa Supremo. Ang sinira mo lamang ay ang kanyang pisikal na anyo. Ang kanyang kaluluwa ay nananatiling malakas. Daguhoy, bagamat sanay sa mga laban, ay nakaramdam ng kaba. Kung ganoon, ano ang kailangan natin gawin?" tanong niya. "May isa pang ritual na kailangan gawin. Ngunit hindi ito madali. Kailangang hanapin ang ugat ng kanyang kapangyarihan, ang puno ng baliti, kung saan isinumpa ang kanyang kaluluwa. Doon lamang natin siya tuluyang matatalo," sagot ni Casimon. Nagpasya ang dalawa na magtulungan. Dinala ni Casimon ang kanyang sariling koleksyon ng mga bertod at agimat, habang si Daguhoy ay nagsanay sa mas malalakas na orasyon gamit ang kanyang medalyon. Naglakbay ang dalawa papunta sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, kung saan sinasabing naroroon
ang pinagmulan ng Supremo. Sa bawat takbang, nararamdaman nila ang bigat ng paligid, ang hangin ay tila mas malamig at ang kagubatan ay mas tahimik kaysa karaniwan. "Lapit na tayo," wika ni Casimyon habang hawak ang isang lumang kumpas na itinuro sa kanila ng isang matandang manghuhula. Ngunit habang papalapit sila, hinarang sila ng isang bagong nilalang, isa itong malademonyong nilalang na may 4 na braso at mga mata na kumikislap ng pula. "Ako ang tagapagpantay ng puno. Wala kayong karapatang lumapit," wika ng nilalang habang inilabas ang isang mahabang sibat na puno ng itim na apoy. Agad inihanda ni Daguhoy ang kanyang tabak at medalyon, habang si Casimyon ay bumunot ng isang maliit na bote ng pulang likido na may amoy na insenso. "Walang makakapigil sa amin," sagot ni Daguhoy bago sumugod sa nilalang. Ang nilalang ay mabilis at malakas, ngunit si Daguhoy ay sanay na sa ganitong klaseng labanan. Gamit ang liwanag ng kanyang medalyon, nagawa niyang sugatan ang isa sa mga braso ng tagapagbantay. Samantala, si Casimyon ay nag-orasyon at bumuga ng makapal na usok mula sa bote. Ang usok ay tila may sariling buhay, bumalot sa nilalang at pinahina ang kanyang galaw. Ngunit hindi basta-basta nagpatalo ang tagapagbantay. Bumuga ito ng itim na apoy na halos tumama kay Casimyon. Agad namang inilabas ni Daguhoy ang isang banga ng tubig, dalangin at ibinuhos sa lupa na lumika ng proteksyon laban sa apoy. Matapos ang ilang minutong labanan, nagawang talunin ni Daguhoy at Casimyon ang tagapagbantay gamit ang kanilang pinagsamang lakas. Ang nilalang ay tuluyang natunaw sa liwanag ng medalyon at sa lakas ng dasal ni Casimyon. Sa wakas, narating nila ang puno ng balete. Ang puno ay napakalaki at may ugat na tila humihinga. Sa gitna nito, may isang maliit na altar na may nakaukit na simbolo ng Supremo. "Dito nakatali ang kanyang kaluluwa. Kapag nasira natin ito, mawawala na siya magpakailanman," wika ni Casimyon. Inilabas ni Daguhoy ang kanyang medalyon at sinimula ng dasal. Si Casimyon naman ay naghanda ng isang mahiwagang alay, isang pinaghalong dahon ng banaba, dugo ng manok at pulbos mula sa mga sagradong bato. Habang ginagawa nila ang ritual, biglang lumitaw ang espiritu ng Supremo mula sa puno. Ito ay naglalabas ng matinding galit at nagbanta na lulunurin sila sa kadiliman. Ngunit hindi natinag si Daguhoy at Casimyon. Sa tulong ng kanyang pananalig at lakas, natapos nilang ritual at isinara ang altar. Ang puno ay nagliyab sa liwanag at ang espiritu ng Supremo ay unti-unting nawala. Sumigaw ng pagkatalo. Matapos ang matinding labanan, bumalik sina Daguhoy at Casimyon sa baryo. Nagpapasalamat ang buong komunidad sa kanilang sakripisyo at mula noon, naging tahimik na ang sityo. Si Daguhoy ay nagpatuloy sa kanyang pagiging albularyo, ngunit alam niya ang laban sa kasamaan ay hindi pa tuluyang tapos. "Narito lamang ako, handang ipaglaban ang kabutihan," wika niya habang hinahawakan ng kanyang medalyon, na ngayon ay tila mas maliwanag kaysa dati. Lumipas ang 1 taon mula nang tuluyang mapuksa ang Supremo at ang kanyang angkan. Naging tahimik na ang buhay ni Daguhoy sa sityo, ngunit nananatili ang kanyang pagbabantay. Araw-araw siyang nag-uorasyon sa kanyang medalyon at patuloy na gumagawa ng tubig dalangin para sa mga kabaryo. Subalit, nararamdaman niyang may kakaibang enerhiyang dumarating sa lugar. Hindi tulad ng dati, mas nakatago at mas mapanganib. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang kubo, biglang nagdilim ang paligid. Ang mga lampara ay kusang namatay at narinig niya ang malalalim na bulong mula sa hangin. Tumayo ang balahibo ni Daguhoy at agad niyang kinuha ang kanyang medalyon. "May bagong kalaban,"
Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, dumating si Casimyon mula sa karatig na baryo. Dala ang balita tungkol sa isang bagong banta. "Daguhoy, narinig mo na ba ang tungkol sa gabunan?" tanong ni Casimyon habang inaabot ang isang piraso ng balanghoy na ginamit niya para sa ritual. "Ang gabunan? Akala ko'y mga alamat lang iyon. Mga nilalang na mas malakas pa kaysa sa aswang," sagot ni Daguhoy. "Hindi na sila alamat ngayon. Ang pagkawasak ng Supremo ay nagbukas ng isang pintuan para sa mas malalakas na nilalang. Ang gabunan ay nagtatago. Ngunit kapag dumating na sila, walang kaluluwa ang ligtas," sabi ni Casimyon. Ipiniliwanag ni Casimyon na ang gabunan ay mas matalino at mas mapanganib kaysa sa mga aswang. Hindi lamang sila kumakain ng laman ng tao, kinukuha nila ang kaluluwa ng kanilang mga biktima kaya't nagiging anino ang mga ito. Walang kapayapaan magpakailanman. Habang iniimbestigahan ang mga pagkawala sa kalapit na sityo, napansin ni Daguhoy at Casimyon ang kakaibang pagkilos ng kalikasan. Ang mga ibon ay biglang lumilipad palayo, ang mga aso ay tahol ng tahol, at ang hangin ay tila may dalang mabigat na enerhiya. Habang naglalakad sa isang makipot na daan, biglang sumalakay ang tatlong nilalang mula sa dilim. Sila'y mga gabunan, matitipuno, mabilis, at halos walang katawan. Ang kanilang anyo ay parang usok na naglalakad na may pulang mata at matatalim na kuko. Agad na ginamit ni Daguhoy ang kanyang medalyon. Naglalabas ito ng matinding liwanag. Ang liwanag ay pumigil sa paglapit ng mga gabunan, ngunit hindi sila tulad ng mga aswang. Hindi ito sapat upang masaktan sila. "Kakaibang lakas ang mayroon sila," sigaw ni Daguhoy. Si Casimyon ay mabilis na nag-orasyon. Gamit ang isang buti ng itim na langis, ibinuhos niya ito sa lupa at lumikha ng isang bilog na proteksyon. "Daguhoy, kailangan nating bumalik sa baryo. Hindi pa tayo handa para sa kanila." Bagamat ayaw matras ni Daguhoy, sumunod siya kay Casimyon. Ang gabunan ay hindi naghabol. Sa halip, nanatili silang nakatingin mula sa dilim, tila nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang. Pagdating sa baryo, agad nilang binuo ang kanilang plano. Kailangan nilang hanapin ang pinagmulan ng gabunan upang tuluyang masugpo ang mga ito. Si Casimyon ay nagdala ng isang sinaunang aklat na naglalaman ng mga alamat tungkol sa gabunan. Nakasaad dito na ang gabunan ay nagmumula sa isang sagradong lugar na tinatawag na lalim ng kadiliman. Paliwanag ni Casimyon, ito ay isang kuweba sa ilalim ng lupa kung saan ginaganap ang kanilang mga ritual para magparami. "Kung ganoon, pupuntahan natin ang lugar na iyon," sagot ni Daguhoy. Ngunit bago sila makaalis, dumating isang sugatang lalaki mula sa kagubatan. Siya'y puno ng galos at tila nawawala sa sarili. Huwag kayong pumunta doon," bulong na lalaki bago siya nawala ng malay. Nang sinuri ni Casimyon ang kanyang katawan, nakita nila ang marka ng gabunan sa kanyang liig, isang itim na simbolo ng anino na unti-unting kumakalat sa kanyang balat. "Hindi natin siya maililigtas, ngunit maaari nating matuntunan kung paano sila tatalunin mula sa kanyang katawan," sabi ni Casimyon. Sinimulan ni Daguhoy at Casimyon ang ritual upang malaman ang lihim ng gabunan mula sa biktima. Gumamit sila ng tubig dalangin, langis at insenso upang buksan ang isipan ng lalaki at makuha ang kanyang alaala. Sa gitna ng ritual, nakita nila ang imahe ng isang madilim na kuweba na napapalibutan ng itim na enerhiya. Doon nila nakita ang leader ng mga gabunan, isang nilalang na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa Supremo. "Siya ang nagdala ng mga gabunan dito at siya rin ang susi upang tuluyang mapuksa ang kanilang lahi," wika ni Casimyon. Daguhoy, na ngayon ay mas determinado kaysa dati,
ay humawak sa kanyang medalyon at nagbigay ng panata. Hindi ko hahayaang mangyari ito sa ating baryo. Ito na ang huling pagkakataon nilang maghasik ng lagim. Kinabukasan, naglakbay sina Daguhoy at Casimyon patungo sa kinaroroonan ng kuweba na tinatawag na lalim ng kadiliman. Gamit ang impormasyon mula sa ritual, sinundan nila ang landas patungo sa gilid ng isang bundok kung saan nakatago ang kuweba. Ang lugar ay nababalot ng makakapal na ulap at tila walang buhay ang paligid. Ang hangin dito ay mabigat, parang may nakamasid, wika ni Daguhoy habang hawak ang kanyang medalyon. Laging maging alerto. Ang bawat sulok dito ay maaaring may bitag, sabi ni Casimyon. Pagdating sa bungad ng kuweba, napansin nila ang mga kakaibang ukit sa pader, mga simbolong hindi nila maunawaan. Pinagmasdan ito ni Casimyon at sinabing, ito ay mga lumang simbolo ng pangkukulam. Ginagamit ito upang pataasin ang lakas ng mga gabunan. Sa pagpasok nila sa loob, biglang nagsara ang pintuan ng bato sa likod nila at ang paligid ay napuno ng dilim. Ang liwanag mula sa medalyon ni Daguhoy ay bahagyang nagbigay liwanag sa paligid. Ngunit sapat lamang upang makita ang kanilang dinaraanan. May paparating, bulong ni Daguhoy. Biglang sumulpot mula sa kadiliman ang 3 gabunan na may hawak na sandatang yari sa itim na enerhiya. Agad silang umatake. Daguhoy ay mabilis na umilag at ginamit ang liwanag ng kanyang medalyon upang iwasan ang kanilang mga pag-atake. Si Casimyon naman ay nagbato ng mga pulbos na gawa sa bulaklak ng banaba at asin na nagdulot ng matinding sakit sa mga gabunan. Isa-isa nilang natalo ang mga kalaban, ngunit hindi sila maaaring magpahinga. Sa bawat takpang, alam nilang mas malalakas pa ang naghihintay. Sa pinakaloob ng kuweba, narating nila ang isang malaking bulwagan na puno ng itim na liwanag. Sa gitna nito, mayroong isang altar na may malaking itim na kristal na umiikot at naglalabas ng enerhiya. Ang kristal na ito ay pinagmumulan ng lakas ng gabunan. Kapag nawasak natin ito, mawawala ang kanilang kapangyarihan, paliwanag ni Casimyon. Ngunit bago nila magawa ang anuman, lumitaw ang leader ng mga gabunan, isang higanting nilalang na halos hindi matukoy ang anyo. Ang kanyang katawan ay puro usok, ngunit ang kanyang mata ay naglalagablab ng pula. Kayo ang sumira sa Supremo. Hindi kayo makakalis dito ng buhay, wika nito na may boses na parang libo-libong bulong. Si Daguhoy, kahit kinakabahan, ay tumindig ng matapang. Hindi kami natatakot sa iyo, sigaw niya habang itinaas ang kanyang medalyon. Ang nilalang ay nagpakawala ng itim na apoy, ngunit bago ito tumama, ginawa ni Casimyon ang isang proteksyon gamit ang orasyon at isang sagradong bilog na inilatag sa lupa. Habang inililis ni Casimyon ang atensyon ng leader, si Daguhoy ay tumutok sa altar at sinubukang sirain ang kristal. Inilabas niya ang kanyang tabak na pinagpala ng liwanag mula sa medalyon at sinimulang putulin ang ugat ng kristal. Ngunit ang leader ng gabunan ay hindi basta-basta nagpapigil. Gumamit ito ng mga anino upang hilahin si Daguhoy palayo sa altar. Sa bawat takbang, naramdaman niya ang malamig na haplos ng kamatayan. Huwag kang bibitiw, Daguhoy, sigaw ni Casimyon habang patuloy na nag-uorasyon. Sa huli, ginamit ni Daguhoy ang lahat ng natitira niyang lakas upang itarak ang kanyang tabak sa gitna ng kristal. Biglang nagliyab ang paligid at ang buong kuweba ay yumanig. Ang leader ng gabunan ay nagsimulang maglaho, sumisigaw sa galit at sakit. Ang mga anino ay naglaho kasabay ng liwanag mula sa kristal. Paglabas nila sa mga guho ng kuweba, nakita nilang muling sumikat ang araw sa sityo. Ang bigat ng kadiliman ay nawala
at ang lugar ay tila bumalik sa dati nitong sigla. Natapos na ang laban, sabi ni Daguhoy habang hawak ang kanyang medalyon na ngayon ay tila mas maliwanag pa kaysa dati. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tapos na ang ating tungkulin. Dagdag ni Casimyon. Sa pagbabalik nila sa baryo, sila ay sinalubong ng mga taong puno ng pasasalamat. Si Daguhoy ay muling naging simbolo ng pag-asa at katapangan, habang si Casimyon ay naging tagapagturo ng mga kabataan sa sining ng pag-aalbularyo. Ang kanilang kwento ay naging alamat sa lugar, isang paalala na ang kabutihan at tapang ay palaging mananaig sa harap ng kadiliman. Wakas.